Para kay Tyler Bay, walang problema sa kanya kahit na hindi niya nakuha ang parangal, dahil ang tunay niyang layunin sa Game 4 laban sa Beermen ay wasakin ang kanilang dangal. At sa ginawa niyang pag-atake ay walang naging sagabal, hindi man lang siya nakakitaan sa buong laro ng pagbagal, walang nagawa ang lakas ng San Miguel, kahit nasa kanila ang MVP ng conference, siya ay Wapakel. At ang Magnolia Hotshots ay itinabla ang kanilang championship series ng San Miguel sa pamamagitan ng 96-85 na panalo. Dalawang gabi pagkatapos ng kanyang 11-point performance sa Game 3 ay bumalik ulit si Tyler Bay sa kanyang tunay na anyo, nang magtala siya ng 26 points 12 rebounds at 6 steals. Hindi man niya nakamit ang best import of the conference ay sinigurado niyang makukuha nila ang panalo sa Game 4, para makalapit palalo sa pinakamimiti nilang kampyonato. Si Paul Lee at Mark Baroka ay parehong gumawa ng 14 points para sa Magnolia, na umiskor ng 96 points sa Game 4, ang pinakamataas nila sa buong serye at sila ay naglabas din ng magandang shooting sa laro. Sila ay 41% sa field, 34 of 82, kumonekta din sila ng 10 out of 25 sa long distance, 40% at 4 na beses lang silang nagminti sa free throw line. Inilabas ni Alvin Abueva ang magandang laro niya sa serye, gumawa siya ng 9 points at 11 rebounds. Ang kanyang depensa at hustle ay pinahirapan ng SMB na muling nabigo na umiskor ng at least 90 points. Napigilan ng hotshot si Benny Boatwright na maabot ang kanyang average, bagaman nakakuha siya ng 14 rebounds ay nakascore lang siya ng 16 points sa 5 of 16 shooting, at 1 out of 9 sa 3-point area. Ang tinanghal na best player of the conference na si CJ Perez ay pinatunayan na siya ang karapat-dapat na manalo ng nasabing parangal, gumawa siya ng 17 points 5 rebounds at 3 steals. Siya ay naglaro sa halos buong laban na nasa foul trouble, kaya naman naging limitado din ang kanyang pagdepensa, bukod dun ay hindi rin naging maganda ang kanyang 3-point shooting na 1 of 6 lang. Naghatid din ng solid numbers ang 7-time MVP na si Junmar Fajardo, nagtala siya ng 18 points at 13 rebounds, subalit siya ay naglaro lang ng 24 na minuto dahil siya ay nasaktan sa third quarter. Mainit ang simula ni Perez, 6 points ang ginawa niya agad sa kabuoang 12 puntos ng Beermen, ngunit sila ay tumatabla lang dahil ang Mags ay malakas din ang ipinakita sa opening quarter. At ang kanilang pag-abuso sa San Miguel ay nagpatuloy pa sa kabuoang period dahil tinapos nila ang unang 12 minuto na abante ng 8, sa pangunguna ni Bay at Baroka na may tig 7 puntos. Habang si Boatwright ay hindi nila pinascore ng kahit isang field goal, siya ay nakapagtala lang ng 1 point pagkatapos ng period. Kumamada agad ng 8 points sa unang bahagi ng ikalawang yugto si Fajardo upang makalapit sila sa 4, subalit umiskor si Bay ng 5 sunod upang ibalik ulit sa siyam ang abante, at patawagin ng timeout ang SMB. Ang unang field goal ni Boatwright ay kanyang nakuha pagpasok ng ika-5 minuto, at iyon ay nagsilbing apoy sa Beermen upang simulan nila ang kanilang rally, at may dikit ang talaan bago mag-halftime. Ang Magnolia ay gustong kumawala sa San Miguel sa third quarter, ngunit ang Beermen na nawala ng Fajardo ay ayaw pumayag at sila ay patuloy sa pagpalag, upang hindi lumaki sa double digits ang abante ng Mags. At nagbunga ang kanilang kasipagan, dahil ang kalamangan ay kinuha nila mula sa end 1 play ni Boatwright, at kahit nabawi yun ng Mags ay inagaw ulit yun ng 3 ni Lassiter bago pumunta ng 4th period. Ang tatlong abante ay kinuha ng Magnolia na agad din ibinalik sa isa ni Perez pagkatapos ng kanilang timeout, ngunit matapos na maitabla ni Cruz ang score ay bigla silang binagsakan ng 8 magkakasunod na puntos. Ang 35-foot 3-point shot ni Lee ay pumasok habang ang kanilang shot clock ay nauubos na, at dahil dun ang score ay nailayo nila sa 94-83, 2 minuto na lang ang oras.